Ang pelikula ay umiikot sa isang high school boy na nagngangalang Rob Crab. Siya ay napakahusay sa pag-aaral, ngunit lahat ng mga babae ay hindi siya pinapansin dahil sa kanyang pagiging isang nerd. At dahil hindi pa siya nagkaka-girlfriend o kahit na one-night stand, madalas ma-arouse si Rob. Isang umaga, habang nakahiga pa, nag-climax si Rob sa kanyang pantalon. Maya-maya pa ay sinundan siya ng kanyang ina. Napansin niya ang basa nitong pantalon at awkwardly na sinabihan siyang itapon ang bedsheet sa labahan. Pagkatapos, naligo si Rob at naghanda para sa paaralan. Isa itong malaking araw para sa kanya dahil nakatakda siyang humarap para sa isang admission interview sa Georgetown University. Ang ama ni Rob, si Jim, ay nag-aral din sa parehong universidad at ito ang dahilan kung bakit nais niyang makapasok ang kanyang anak doon. Bago makarating sa paaralan, pinuntahan ni Rob sa bahay ang kanyang matalik na kaibigan na si Stanley. Si Stanley ay isa ring nerd, ngunit dahil sa ilang mahiwagang pamamaraan, nakakuha siya ng isang maganda na kasintahan kung saan siya ay may regular na pakikipagtalik. Sa paaralan, sina Stanley at Rob ay sumama sa childhood friend na si Gabriel at sa kanyang super nerdy na kaibigan na si Arthur. Malinaw na may nararamdaman si Gabriel para kay Rob at iniimbitahan niya itong mag-hangout sa kanyang tahanan ngayong araw. Sina Rob at Gabriel ay may taunang tradisyon ng pag-inom ng beer at panonood ng spelling bee. Tinanggap ni Rob ang imbitasyon, ngunit hindi nagtagal ay naabala siya ng crush niyang si Angela. Biglang sumulpot ang ilang frat boys at binubuli si Rob, binabasa ang kanyang pantalon ng laruang water gun. Gayunpaman, napagtanto ni Rob na ang kanyang pantalon ay basa, hindi lamang sa tubig kundi sa iba pa. Na-excite na pala siya matapos makita ang hot crush niyang si Angela. Hindi ito maaaring dumating sa mas masamang tiyempo, dahil ang lahat ng mahalagang panayam ni Rob ay naka-schedule sa isang oras. Iminumungkahi ni Gabriel na kumuha siya ng bagong pares ng pantalon mula sa Lost and Found section, ngunit nagpa siya si Rob na isuot ang kanyang gym shorts. Di nagtagal, habang si Rob, kasama si Stanley, ay naghahanda para sa kanyang pakikipanayam sa silid-aklatan, siya ay nagulat nang lapitan siya ni Angela. Iniling niya sa kanya na tulungan siya sa kanyang pagsusulit, at iniimbitahan pa nga siya sa kanyang bahay mamayang gabi. Natigilan si Rob sa hindi inaasahang imbitasyon, ngunit bilang isang tapat na kaibigan, tinanggihan niya ito, at sinabing may plano na sila ni Gabriel. Sa klase, kinastigo ni Stanley si Rob dahil sa pagtanggi sa alok ni Angela, minsan lang sa buhay, na sinasabing talagang gusto niya ito. Kaya naman pinayuhan niya ang kanyang matalik na kaibigan na piyansa si Gabriel at sa halip ay tutor si Angela. Nang maglaon, sinamahan ni Gabriel si Rob sa kanyang pakikipanayam at binigyan siya ng isang masiglang usapan na tinitiyak sa kanya na gagawin niya ito. Isang lalaking nagngangalang Jack Roth ang nakatakdang kumuha ng panayam at sa sandaling pumasok si Rob sa silid, humingi siya ng paumanhin para sa kanyang nakakatawang shorts. Si Roth na nakasanayan na kung paano binubuli ang mga mag-aaral sa paaralan ay nagsasabing ayos lang. Sa panayam, tinanong si Rob kung bakit gusto niyang mag-aral sa Georgetown University. Sa halip na pag-usapan ang mga katangian at infrastruktura doon, binanggit ni Rob na ang tanging dahilan ay dahil doon nagkita ang kanyang mga magulang. Ito ay nagpatuloy kay Roth at siya ay napaiyak nang makilala niya ang kanyang yumaong asawa sa Georgetown. Mula sa puntong iyon, pababa na lamang ang panayam dahil hindi na makontrol ni Roth ang kanyang emosyon. Pagkatapos ng kakilay-kilabot na panayam, ipinahayag ni Rob ang kanyang pagkabigo kay Stanley, na binanggit na siya ay isang ganap na kabiguan. Nakikiramay si Stanley sa kanya at pinayuhan siya na gamitin si Angela para gumaan ang kanyang kalooban. Sa pagkakataong ito, sinunod ni Rob ang kanyang payo at kinansela ang kanyang mga plano kay Gabriel. Nagsinungaling siya na hindi maganda ang pakiramdam niya dahil sa mapaminsalang panayam niya kanina. Nagtungo si Rob sa kinaroroonan ni Angela, ngunit sa kanyang pagpunta doon, nakatagpo siya ng isang maliit na aksidente. Gayunpaman, tinalikuran niya ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa sandaling makarating siya sa bahay ni Angela, dinala siya nito sa kanyang kwarto at pinaupo sa kanyang kama. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ang mga hita nito. May dumaloy na kuryente sa katawan ni Rob at bigla itong nataranta, dahilan para mabuhusan siya ng alak sa ibabaw niya. Mabilis na hinubad ni Angela ang kanyang pangitaas at nagpalit sa harap ni Rob na ikinagulat niya. Sinasabi niya sa kanya kung gaano niya kagustang mag-aral kasama siya. Kaya lang, sumandal siya para halikan at ipinatong ang kamay sa pantalon nito. Lubhang nasarapan, at nawalan ng pagpipigil sa sarili si Rob at nag-climax sa kanyang pantalon. Bigla siyang nagising sa kanyang kama na basa ang kanyang shorts. Muling nilapitan siya ng ina ni Rob at sinabihan siyang palitan ang kanyang bedsheet. Naguguluhan si Rob at hindi niya masabi kung naranasan niya ba talaga noong isang araw o nananaginip lang siya.
Gayunpaman, naghahanda siya para sa paaralan, at tulad ng dati, binigyan siya ng ama ni Rob ng isang pep talk para sa kanyang panayam. Pagkatapos ay tumungo siya sa paaralan, kung saan muli niyang pinagdaanan ang mga bagay na nakita niya sa kanyang inaakalang mga panaginip. Binasa na naman ng mga frat boys ang pantalon ni Rob, kaya napilitan siyang magpalit ng gym shorts. Sa silid-aklatan, sinabi ni Rob kay Stanley ang tungkol sa kanyang panaginip, kung saan nais ni Angela na makipagtalik sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Angela at hiniling kay Rob na turuan siya. Sa pagkakataong ito, pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Sa panahon ng panayam, muling napaiyak si Roth at si Rob ay lumabas na lang sa halip na aliwin siya. Pagkatapos, pumunta siya sa klinika ng paaralan upang maghanap ng lunas para sa premature climax. Gayunpaman, agad siyang umalis pagkatapos makita ang nurse ng paaralan na hawak ang isang may sakit na estudyante laban sa kanyang kagustuhan. Habang papunta siya sa bahay ni Angela, napagtanto ni Rob na nakalimutan niyang kanselahin ang mga plano nila ni Gabriel. Gayunpaman, hindi niya ito pinapansin at tulad ng dati, na aksidente siya. Maya-maya, hinalikan niya si Angela at muling natapos na maaga. Sa susunod na segundo, nagising si Rob sa kanyang kwarto at sa pangalawang pagkakataon, lahat ng nangyari noong isang araw ay nauulit mula sa simula. Ito ay naguguluhan sa kanya, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung ang lahat ay panaginip lamang. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa bahay ni Stanley, kung saan siya ay nasa kama kasama ang kanyang hot na kasintahan, si Lisa. Nagtanong si Stanley kung bakit niya itinatago ang kanilang relasyon sa lahat, at sinabi sa kanya ni Lisa na hindi dapat siya makikita kasama ang isang hindi sikat na lalaki na tulad niya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang direktang pumasok si Rob sa kwarto para ipaliwanag ang sitwasyon kay Stanley. Gayunpaman, nang makita si Lisa sa kanyang lingiri, napukaw si Rob at muling na-reset ang araw. Nagmamadaling pumasok si Rob sa paaralan at sinubukang kausapin si Gabriel tungkol sa kanyang problema. Tulad ng orasan, lumitaw ang mga nakakainis na frat boys at pinagbabaril siya ng water gun. Ngunit sa pagkakataong ito, di nakapagpigil si Rob at sinira ang laruan. Nagalit ang mga lalaki, at hinabol nila si Rob sa buong paaralan. Nagawa ni Rob na magkulong sa loob ng isang silid, ngunit ang mga bully na lalaki ay nagsimulang kumatok sa pinto. Napagtanto na wala na siyang maraming oras, nagpa siya si Rob na gamitin ang kanyang superpower. Siya ay nag-climax at na-reset ang araw. Nilapitan siya ng kanyang ina, ngunit sa halip na mapahiya, ay natuwa si Rob na nakatakas siya sa mga bully. Sa kusina, ang kanyang ama, si Jim, ay nagpatuloy sa pagbibigay sa kanya ng lecture, ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan siya ni Rob. Sinabi niya na gusto niyang gawin ang mga bagay sa ibang paraan, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya interesadong pumunta sa Georgetown. Sa paaralan, muling nagpatuloy si Stanley tungkol sa pakikipagtalik sa mga babae, ngunit hindi na interesado si Rob. Sa halip, nagsimula siyang mag-lecture tungkol sa kung paano may mas malalaking bagay sa buhay kaysa sa pagkakaroon ng coitus. Naging malaya na si Rob, at nagmamaneho siya ng isang higanteng golf cart sa pasilyo ng paaralan. Nang maglaon ay humihit-hit siya ng sigarilyo kasama si Gabriel, at pinag-uusapan ng dalawa ang kanilang pagkakaibigan. Sa kanilang pag-uusap, inihayag ni Rob na iniligtas niya si Gabriel mula sa mga bully noong elementarya, at mula noon ang dalawa ay nandyan para sa isa't isa. Naging emosyonal si Rob at ipinangako niya kay Gabriel na kahit ano paman ay pananatilihin nilang buhay ang kanilang taunang tradisyon, ang panunood ng spell bee. Kasunod nito, lumabas siya para sa panayam kung saan pinayuhan niya si Roth kung paano haharapin ang pagkamatay ng kanyang asawa. Nakatagpo ni Rob ang kanyang childhood bully na nagngangalang Sally. Nagpa siya siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para i-reset ang kanyang araw para makapaghiganti. Sinuntok niya ang babae sa harap ng lahat, at dahil dito ay napatawag siya sa opisina ng principal. Doon, sinabi sa kanya na tumawag ng pulis si Sally, at ngayon malaki ang problema niya. Nang marinig ito, sa wakas ay natarante si Rob at tumakbo palayo sa opisina. Pagkatapos ay nilapitan niya si Stanley at ipinaliwanag ang lahat, ngunit sa huli wala siyang naintindihan. Gayunpaman, tinulungan niya si Rob at dinala siya sa locker room ng mga babae. Gayunpaman, si Rob ay hindi nakakapag-concentrate ng sapat upang mapasaya ang kanyang sarili. Lumabas siya ng locker room, nanlumo, at nagpas siyang ipasok ang sarili. Sa sandaling iyon, hinarap siya ni Sally na sinipa siya sa singit. Ayan na, ang sipa ay pumukaw sa kanya at siya ay nag-climax. Muling nagising si Rob sa kanyang kama at pumasok siya sa paaralan na masama ang pakiramdam. Ipinaalala ni Gabriel ang tungkol sa spell bee finale ngunit walang pakundangan na kinansela ni Rob ang kanilang nakaplanong taunang kaganapan. Nararamdaman ni Stanley na ang kanyang matalik na kaibigan ay dumaranas ng masamang oras at sinusubukang pasayahin siya para sa kanyang pakikipanayam.
Napakilos nito si Rob at niyakap niya si Stanley. Pagkaraan ng ilang sandali, muling hiniling ni Angela sa kanya na pumunta sa kanyang lugar at agad namang pumayag si Rob. Hindi siya hinihintay ni Gabriel sa hallway. Dahil dito, malungkot si Rob sa buong panayam. Dinamdam ni Roth ang kanyang kalungkutan at sinabi sa kanya na siya ang perpektong estudyante para sa Georgetown. Hindi na nagawang itago ang katotohanan, dumiretso si Rob sa bahay ni Gabriel at lumapit sa kanya para linawin ang lahat ng bagay. Nahihirapang paniwalaan ni Gabriel, ngunit bukas pa rin ang kanyang isipan. Sinabi niya kay Rob ang tungkol sa kanyang lihim na pantasya tungkol kay Abraham Lincoln na walang nakakaalam. Pagkatapos ay hiniling niya kay Rob na sabihin muli sa kanya ang tungkol sa kanyang problema, pagkatapos niyang i-reset ang araw, na nagtuturo sa kanya na gamitin ang kanyang sikretong Abraham Lincoln upang patunayan na nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos ay dinala ni Gabriel si Rob sa pinakamatalinong bata sa paaralan, tahanan ni Arthur para humingi ng tulong sa kanya. Gayunpaman, doon, inatake siya ng mapamahiing lola ni Arthur, na tinawag siyang Jado Ogar. Ang ina ni Arthur at si Gabriel ay sumagip sa kanya, at inilagay ang kanilang mga sarili sa pagitan ng dalawa. Sa kasamaang palad, ang alitan ay pumukaw kay Rob at muli niyang natapos ang pag-reset ng araw. Hinarap ni Rob si Arthur sa paaralan at hiniling na malaman ang kahulugan ng Jado Ogar. Nag-alinlangan si Arthur na tulungan siya kaya sinundan siya ni Rob sa banyo, at itinulak ang kanyang ulo sa toilet bowl hanggang sa ibunyag niya na ang ibig sabihin ng salita ay sompain. Pagkatapos ay hiniling ni Rob na malaman kung paano sisirain ang sumpa. Gayunpaman, nanumpa si Arthur na wala siyang ideya kung paano tumulong at sa wakas ay pinabayaan siya ni Rob. Pagkatapos, muli niyang ipinaliwanag kina Gabriel at Stan ang tungkol sa walang katapusan na loop na siya ay natigil. Upang patunayan ang kanyang sarili, sinabi niya kay Gabriel ang tungkol sa kanyang sikretong Abraham Lincoln, na sinabi nito sa kanya sa nakaraang cycle. Sa wakas ay nakumbinsi nito ang duo na hindi nagsisinungaling si Rob. Pagkatapos marinig, ipinalagay ni Stanley na baka isinumpa si Rob dahil may ginawa siyang mali, at dapat niyang gawin ito ng tama para maputol ang sumpa. Pumayag naman si Rob at pinag-isipan niya ng matagal ang mali niya. Siya ay dumating sa konklusyon na wala siyang tamang pakikipagtalik kay Angela. Kaya naman pumunta siya sa klase ni Angela at nag-alok na turuan siya ng gabing iyon, na ikinalungkot ni Gabriel. Sa susunod na eksena, tinuruan ni Stan si Rob kung paano pasayahin ang isang babae, bago siya pumunta sa bahay ni Angela. Mukhang gumagana ang mga aralin at nagagawa ni Rob na magkaroon ng higit na pagpipigil sa sarili. Habang nagkukwentuhan ang dalawa, sinabi ni Angela kay Rob na maaari silang magkaroon ng mas maraming coitus hanggat gusto nila, ngunit kailangan niyang gawin ang kanyang takdang aralin pagkatapos niyang umuwi. Nang marinig ito, napagtanto ni Rob na hindi siya mahal ni Angela, at ginagamit lamang niya ito sa paggawa ng kanyang takdang aralin. Napaisip din siya na si Gabriel dapat ang kasama at hindi si Angela. Sa labas, siya ay tumakbo sa kanyang ama, na si Jim, na nalaman na hindi sinipot ni Rob ang kanyang pakikipanayam. Sa pagtanggi na hayaang sirain ni Rob ang kanyang buhay, dinala siya ni Jim sa hotel na tinutuluyan ni Roth. Sumama sila kay Roth sa restaurant at tinanong si Jim kung bakit siya ay matigas na ipadala ang kanyang anak sa Georgetown. Sinabi sa kanya ni Jim ang tungkol sa mga bagay na nakuha niya mula sa universidad. Gayunpaman, tumugon si Roth na marahil ay hindi gusto ng kanyang anak ang parehong mga bagay na gusto niya mula sa kanyang buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinadala si Rob upang kumuha ng ilang inumin, at sa Bar TV, nakita niya ang Spelling Bee finale. Biglang sumagi sa isip ni Rob na gusto niya talaga si Gabriel, pero hindi pa rin niya ito pinuntahan noong gabing iyon, at marahil iyon ang dahilan kung bakit paulit-ulit na bumabalik ang araw. Bumalik si Rob sa mesa at sinabi sa kanyang ama na gusto niya si Gabriel, at ayaw niyang pumunta sa Georgetown. Bahagyang nalungkot si Jim, ngunit pumayag siyang suportahan ang desisyon ng kanyang anak. Kasunod nito, dinala ni Jim at Roth si Rob sa bahay ni Gabriel at tinulungan itong umakyat sa kanyang bintana. Dito, inihayag na ang kotse na patuloy na bumangga kay Rob ay pagmamay-ari ng walang iba kundi si Roth. Sa sandaling makapasok sa kwarto, ipinaliwanag ni Rob kay Gabriel ang lahat at ibinunyag na hindi siya natulog sa tabi ni Angela. Gayunpaman, galit pa rin si Gabriel sa kanya at hiniling na umalis siya. Nung tumanggi si Rob, hinubad ni Gabriel ang kanyang pang-itaas para ganahan si Rob at i-reset ang araw. Ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng ama ni Gabriel at nagmamadali itong pumunta sa kanyang silid. Nahihiya si Gabriel at nilinaw ni Rob sa kanyang ama na hindi nito sinusubukang samantalahin siya. Sa halip, ipinahayag niya ang kanyang pag-ibig para sa kanya, inamin na napakatagal niyang napagtanto ang kanyang aktwal na nararamdaman. Nakalulungkot, hindi siya umimik, kaya ang isang naguguluhan na si Rob ay umalis sa bintana.
Ngunit sa sandaling isara ng ama ni Gabriel ang pinto at umalis, pinigilan niya si Rob sa pag-alis at sabay na pinanood ng dalawa ang spelling bee. Pagkatapos sila ay nagkaroon ng coitus. Sa pagkakataong ito, hindi na-reset ang araw, at nakahiga pa rin si Rob kasama si Gabriel. Nasira na ang time loop. Lumalabas na ang dalawa ay para sa isa't isa, at ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na bumabalik ang panahon hanggang matagpuan nila ang isa't isa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang aming video, please subscribe sa aming channel. Maraming salamat po.